Tuig 2019, naigo ang dakbayan sa Kidapawan sa usa ka makusog galinog. O kini nga barangay mao ang usa sa pinakanagrabihan apan taliwala sa mga pagsulay nga natubang niini, padayon gyapon ang iyang paglambok. Mga higala, dali. Uban kita atong kumustahon ang Barangay Balabag! Taliwala sa pagtayog sa pipila ka mga estruktura o lugar sa barangay, nagpabilin kining lig-on sa ilawom sa liderato sa ilang punong barangay sa kasamtangan mao si Kapitan Federico Timario. Dali kamo, dayon kamo diri sa Barangay Balabag. Kasikbit sa Barangay Balabag ang mga barangay sa Perez, Miyuhaw, Hinatilan ug Ilumabis, mausad parte sa Mount Apo Natural Park. Apan nganong Balabag man ang pangalan sa maong barangay? Ang Balabag namanggoy buntong nga nagbabag o ang tubig nga nagbabag diring lugar sa Sitio Lumot nga gibunyagan na ni dating kapitan namo si Apilarino Adang nga siya ang nagbunyag sa araw ng Barangay Balabag, October 10 anniversary kapitan sa Barangay Balabag. Ginalangkob kini ug mukabat sa 2,586 ka mga residente nga gilangkob sa 693 ka mga pamilya sulod sa 952.72 hektaryas nga land area. Nagunang panginabuhian sa mga lumulupyo mao ang pagpanguma sa goma, mga prutas sama sa durian, mangustin ug saging. Tungod kay naaman sa taas ng bahin ng maong barangay, pipilasab ka mga tourist site ang makitaan sa lugar. Usara dinhi ang Paniki Falls sa kinahanglan isarado tungod sa epekto sa milabay nga linog. Pagkakaroon actually dili kayo panang tourism karon sa pag-agi atong last 2019 sa giagian ta mga linog sa kusog sa linog nya ang Paniki Falls sa una mo tong nga temporary close siya karon kadili siya pwede pasakaan kay dili siya available sa kaantungod kay naay mga high risk nga mga area nga dili gid sa pwede pa atuan sa. So kabahin sa kanang sa atuang tourism karon daghan man gihapon og nagasaka dire like gina trabaho man pud karon lang Mook River kasa dire pud sa ila kani kay Sir Pipoy Gawad, so namo pud nagaligo pud sa hayra daghan man pud nagadto labi na sa river diya sa Mook. Actually, ang gina-develop nila karon like ang kuan naman ginahinayan nila ang kana mga liguan ng mga sa river sa Mook River, tapos ang saka sa may Kansal pwede na side siya sa may Perez banda. Sumura na ang sakaanan din na pod sa kay Don Hills. Daghan po siya pagpadulong po ang mga kuan mga pat siguro tulo ka kuan karon sa to ang ongoing ato ang sumimpo nga pwede nato maduguan sa mga turista. Para mapadayon ang turismo, ginapalig-on ba ninyo ang pagprotekta sa kinaiyahan? So, ang Barangay Balabag is walay problema ang Barangay Balabag sa pagprotekta lang kay grabe man po ang pagtabang po dire like halos taga sa kabulan na may ginakandak nga pagpunit og mga basura, paglinis sa mga pagtanom og mga kahoy para maprotektahan lang ang ato ang about sa atong kinaiyahan. Kining programa ni Mayor Luntian Kidapawan Canopy 25 nakatabang ni og dako sa inyohang actually dili lang gid ni singod sa nakatabang pero tigid nga dako nga nakatabang gid para sa amo adres sa Barangay Balabag gid ang Luntian Kidapawan like sa pagpananom ng og kahoy katong sa Canopy sa pagpananom og kahoy like 2024. So dito nagsugod ang among pagpananom kahoy dito sa taas. So karon dagko na pud among gipangtanom dito. Kaban ang mga katawhan pud sa Barangay Balabag Council po. So akong handom lang sa isip pud sa tourism sa committee pud sa tourism more nga daghan pagid unta nga ma-develop pagid sa atong Barangay Balabag o makatabang pud sa atong katawhan labi na sa walay mga trabaho. Like example kami sa una nagpadayon lang unta ato wala na nagiglinog. So perminti unta nga mo ang trabaho dito sa Paniki Falls. So pag-stop lang ato so dako kasi katabang unta kung nalang sa mga tourism site dito sa ato ang barangay.
Taliwala sa mao, pipila pa Japon ka attraction sites ang makitaan sa Barangay Balabag, susama na lang sa Alphonsus Ridge. Gina-offer sa Alphonsus Ridge na mga services, which is mostly ang mga people nga nag-aadto diri, naga-come after jud sila sa mga pastas namo, no? Then also food sa mga foods namo nga which is kanang mga unique siya nga mga foods nga dili lang nimo siya matilawan nga lamig kaayo. So we also offer coffee, or we also food offer na mga beverages, and wala man gud mi nagapadala og kanang mga corkage gikan sa gawas, which is para maano pud ang lugar namo nga para clean and green siya mo na gina-after sa uban nga tao po. Pila ba ang entrance ni ma'am o nabanay kung Yes po sir. So ang among entrance is 100 pesos per person. So which is ang kana nga ticket is magamit na siya for the food, which is consumable siya sir. Opo. Besides the food, ano bang other services na gina-offer sa Alphonsus Ridge? Alphonsus Ridge kay naga-offer gihapon siya og pool, which is lahi gihapon siya nga entrance. And we also offer horseback riding, especially pag naga-request na customers kay which is dagan mo gud nagaadto pud diri na foreigner, which is maka-experience pud og horseback riding nga nindot pud ang view ba. Opo. Pila pud ang ano namang gilog mo entrance for the pool o sa horseback riding? Entrance for the pool is mostly ang gina-offer na for all ages kay 100 din siya. Pero consumable na siya for whole day na siya. Opo. Sa horseback riding, depende pa po siya po kung pila ka hours or pila ka minutes mo siya gamiton ang ang horse. Opo. Ano ma'am, maybe second to the last question, ano ba ang unique experience na inihahandog ng Alphonsus Ridge to its customers? For the customers po sir no na ato ang ginapangutana og sila mga after this Alphonsus Ridge sir no kay wala man na ginatawag ang Alphonsus Ridge nga sunset view ug dili gyud siya nindot og sunset, which is kana ang gina-after sa customers sir labi na mag 5:30 hangtod 6 PM. Nindot na magud ang sunset ana nga nagababa na siya ba, which is ang sunset din naga-reflect and naga-start na pud saka ang pagsinga na nga orasa po. Nganong Alphonsus Ridge yung pangalan? Alphonsus Ridge ang iyahang pangalan kay gikan ni siya sa pangalan ni Councilor Pipoy Dizon, which is pangalan sa iyahang papa na si Mr. Alfonso po. Lastly, baka nais yung imbitahan ng ating mga viewer to come and see Alphonsus Ridge. So hi, hello, mabuhay. I am inviting you all to come here in Alphonsus Ridge for you to experience the very nice sunset view, and also makita ninyo ang kabukiran diri gikan sa taas, nga makita po ninyo ang kanindot sa kidapawan gikan diri sa taas. Sa pikas bahin sa Alphonsus Ridge, makita usab ang isa sa nag-una nga resort sa lugar, ang Dawn Hills Spring Resort. Bakit Dawn Hills yung pangalan ng resort? Yung Dawn Hills siya kasi pangalan niya ng father ko is Donato Lalien. So Dawn, at saka as you can see, yung hill sa likod ko. Kaya siya naging Dawn Hills. So dito sa Dawn Hills, ang first is yung yung lamig, kasi dito kasi nasa taas tayo ng mga bundok, so expected talaga na kung pupunta kayo dito magdala kayo ng jacket. Aside from the ambience, the place sa lamig is meron kaming swimming pool and meron din kaming small videoke at saka basketball court, and soon to open yung coffee shop po namin. So dito po meron tayong day tour and night tour. So kung day tour, 150 po yung entrance po natin from 7 until 5 PM. 5 PM onwards is 300 po yung overnight po natin. Dito naman, pwede naman po tayong matulog. Meron po kaming mga 4 available rooms po ngayon. Meron pong good for 4 na 2,300 and good for 2 na 1,500. Well, all of these sound really great and exciting, sir. Meron ba tayong nais na ipanawagan or maybe just an announcement to our customers na excited? Meron ba tayong hinihintay? So kayo guys, if ever na gusto nyo bumisita dito sa Dawn Hills, so always available po kami. Tsaka yun na, punta lang po kayo dito para ma-experience nyo po ang lamig ng Kidapawan.
Gawas mga nasangpit nga attraction sites din hisad makitaan ang isa sa pinakabag-o nga swimming pool resort sa barangay, ang Dan Mel Escape to Nature ug Natural Swimming Resort, ang Mook River. Dako nga tabang sa mga residente ang presensya sa mga resort ug attraction sites sa Barangay Balabag. Apan gawas sa turismo, atos ang sutahon ang hisgutan ng ekonomika nun sa barangay gikan sa isa sa ilahang mga konsehal, Kagawad Mariano Diaz. Itong time nga naigo gid mi sa Linog, and then gisundan sa pandemya, ay medyo nag-isod yung pag-recover ang mga katawhan diri sa barangay. And then karon nga nabalik nag-normal, medyo ni nakabalik na po sa tagsa-tagsa ka mga pinuyanan ng mga naigo sa Linog o naginabuhi na po sa normal. Tuloy ang karon medyo ni tawhay-tawhay na po ang panginabuhi sa uban tungkol kay ang mga like rubber and then coconut, banana ni guwapo po ang running sa prices karon. So walang gid po sa mga medyo ni angat-angat gid ang ekonomiya karon sa mo ani pag gid ang mga tao. Another reward kaning sa iskutanan ani nga pagtaas sa ira o kaning CT8. Unsa ba kadako? Una ba ni nahimong tabang sa ekonomiya sa atong barangay o kung naaman unsa ba kini? Sa kuha ang era dako gyud katabang sa mo dahil sa among Barangay Balabag. Kay unang-una ni sa kagamay ang among honorarium. And then ang mga workers na increasean po ang lagi gidapatan namo sa budget sa era. Kani mga ano pa namo kining road concreting di sa kilid o uban pa namo nga mga project na agad dako gyud kay katabang ang era. Sa tiid dako gyapon kay diha mi nagakuha og mga panggasto sa kuan labi na sa pag-expansion sa mga post namo sa tubig o daghan pa mi gidapatan gyud ana. Wala lang nila ako ma-itemize gyud kung sa pa kung uban nga gidapatan sa amo ang chairman. Basta kay dako gyud katabang gyapon ang city. Last Diwad, pasig naa kay mensahe para sa ato ang mga residente, mga tigpaminaw, and as well as na kay gusto nga pasalamatan ng itungod aning mga development sa economic sa ato ang barangay. Pasalamat ng pamigda ko sa administrasyon namo karon dinagid sa taas. Iyag yung gitagad-pagtagad po ang among barangay dire. Wala po minabihayin po sa mga grasya. Although pasalamatan ginako ang tanan nga nasa taas. Ang milabayng linog kaniadtong tuig 2019 may resulta sa pagkaguba sa pipila ka mga infrastruktura. Atong kumustahon ang kahimtang sa mao gikan sa atong kauban nga si Jelaika Kate Ganancial. Salamat kaubang Von. Ang hisgutanan sa infrastruktura usa ka importante nga aspeto sa usa ka barangay. Ug karon niata sa Barangay Balabag ug atong tan-awon ang mga infra projects na dala sa lokal na panggamhanan. Kaniadtong 2019 usa ang Barangay Balabag sa mga lugar na naapektuhan sa kalamidad sa linog. Bisan pa man sa hagit aning lugaran na naagian, nagpakita gihapon kini og kaisog sa pagbangon ug pagtinabangay aron sa mas ligo na komunidad. Sukad si Juan, hagikan kang Mayor Jae, to kang Mayor Pao, daghang yun nga na-implement nga projects. Unang-una yung Juan, yung kang sa paglingkod yun ni Mayor Pao, yung boundary nga 180 meters nga concreting din sa Mihaw to Balabag na wa maabot o po na pigipauna ginako nga hangyo gini ha. Katong pag kick-out niya nga magudi akong yun nga makakuha yun kay madritso ba. Grisod ba yung mga motor, tricycle. Mana nauna gini nag-implement ng 180 meters nga concreting diya sa Balabag to Mihaw Road.
nga nawa maabot sa kuan sa una sa katong sa agri nga kuan concreting. Ikaduha, kiring diri sa lower atong 12 million nga iyahan na ginanga siya na nagpa-release na ana 12 million and katong 5 million po nga kantidad nga concreting diri sa City Lumot sa Purok Madasigon ikan nga po na niya siya haga po ng administrasyon. O katong sa street light na bagong street light nga na hatag katong 20 pieces nga 20 units nga street light o solar apo yung mga solar lights nga nahatag po niya po. Dako ang pagpasalamat sa mga residente sa tabang ng mga infra projects na dala sa atong lokal na pagamhanan sa ilang barangay. Pasalamat ko ni Mayor Pao. Dagandagan gyud yang nahimo diri. Gamay na ko lang na mo nga murag makompleto. So, thank you kay Mayor sa imong effort diri sa among barangay. Kung sa among requisition, dali ra kayo nga matubag. So, kung itande na to kaniadto, siguro basig ang budget to karon siguro dako-dako. Pero sa karon kung nakasinati nga ang city gud mismo mo nakapa improve sa kalsada kaning concreting nakahatag kay sa una man ang gihatag sa una mga surfacing ra man ang mahimo siguro sa budget siguro ang diferensya pero salamat ko ni Mayor kay niya pa sa atong paglingkod niya di ta pwede magsigitag surfacing kay maano dagi po na si uta kaning sa baha mahurot lang gyapon tinuod man po noon mo na yang pangandoy po nga concreting gyud kay dugay gyud nga madaot. Para po sa constituent sa Barangay Balabag nakita mo po ninyo kung say agi so ato pong tanahon no. So atong palagahan po nato, pasalamatan ilang kay kaming mga barangay council haning kamot pud may og duso po dungon sa mga pangnan. Although di manamo tanan himo gyud nga magwapo gyud pagayo pero at least namin nahimo. Dili mo kaingon nga walay nahimo ang administrasyon karon. Ikumparar sa una no. Dahil kami diri sa council sa Barangay Balabag nagkahiusa gyud ba nga mong kapitan. So nalipay po ko sa mong kapitan karon kay maminaw pod sa mga sugyot sa Barangay Council nga amo pong paghiusahan para malas katawan gyapon ang among kalambuan. Dili nahimong babag ang mga pagsulay nga nagian aning barangaya para sa ilang padayon nga paglambo. Pinaagi ni ining mga infra projects ang kausaban sa Barangay Balabag ubay-ubay na nilang nakabat. Dako gyud og tabang ang mga infra projects na dala sa lokal na panggamhanan diri sa Barangay Balabag. Gikan diri sa Barangay Balabag, ako si Jelay Kakit Ganansyal sa City Information Office para sa Padayon Kidapawan. Ang nahauna nga kapital ug bahandi sa tawo mao ang panglawas. Sa hisgutan ng panglawas, atong kumustahon ang kahimtang sa mga residente pinaagi sa report ni Lloyd Kenzo Wasay. Nakita diri sa Barangay Balabag o sa kalayo nga barangay sa Dakbayan sa Kidapawan aron hisgutan ang sitwasyon sa health sa katawhan dinhi. O gagani nalipay kita kay maayo di ay ang pag-abi-abi sa mga barangay officials, mga health workers diya sa paghatag og serbisyo sa katawhan. Maayong pag-abi-abi gawas pa sa pinabtik na paghatag sa mga nag-unang health services ang natagamtaman sa mga residente sa Barangay Balabag ning Dakbayan. Gawas pa nga layo ang ilang barangay ngadto sa sentro sa Dakbayan na ningkamot ang mga health service providers pinaagisad sa tabang og suporta sa city government na mahatag ang mga nag-unang batakang serbisyo sa kaayo sa panglawas. Sa atong pagbisita ug pakiglambigit sa katawhan natol sa pagpatuma sa National Immunization Program ang atong tinguha nga mahibalan kung giunsa sa ilang barangay LGU ang pagpatuma sa mga health services. Dako kay siya ikatabang abi na sa mga medyo layo gyud mi sa town. So kung naay mga bati ng mga bata, dako gyud siya matabang no as parents nga mas mapahimsog among mga bata nga mga likay siya sa mga sakit-sakit. Sa pa ba mga programa na inyong natagamtaman sa health diri sa inyong barangay? Anang naay mga libre ng mga vitamins para sa mga bata, mga tambal pag naay kinabati ang mga bata. Kani pong immunization is makatabang po niya siya kay
At the same time kay ang uban katong wala na na immunize na polio ang mga baby, so mo ni siya makatabang ni sa atong baby para inidako nila dili sila magsakit-sakit, dili sila ma-polio. Kamusta ang implementation sa program diri sa inyong barangay? Sa karon po okay kayo ang dagan sa ato ang gobyerno kay mas ni mas ni improve ang ilahang ginahatag para sa mga katawhan. Gawas pa sa National Immunization Program sa mga bata edad 0 to 9 months old, lain-lain pang mga programa ang gipatuman sa ilang barangay. Hinungdanon jud ni para sa amo ang katawhan diri sa Barangay Balabag, sir, kay ilabi na sa amo ang senior citizen. Nagahatag ang taga City Food sa amo og mga tambal nga praanang lusartan, ang lodipin para sa mga senior. Sa amo pong mga bata nga gina-immunize, dako po kayong tabang, sir, kay praanang magkalintura sila, napoy ka support ang barangay health center gikan sa city gihapon ni. Nagpasalamat po mi taga city kay kasapod sila sa nakatabang sa ama pareha ng kidaps kay daghan kaayo nakaabil anang outreach nila diri sa amo ang barangay. Bisan pa man sa mga hagit sa pagpatuman sa programa, wala nagmakuli ang mga health service providers nga mahatag ang serbisyo sa maayong panglawas, ilabi na dito sa mga residente nga gapuyo sa mga lagyong komunidad sa barangay. Ginaadtuan jud na muna, sir, ginasurvey jud na muna sila, sir, biskin pag ambot tuktok sa mundo kung asa dito ilang balay, sir, ginaadtuan jud namo, sir. Dili jud ingon nga sayon ang BHW, sir, kay ngano bisking unsa kalayo ginaadtuan namo para lang pangayuan na mo data or matanaw na mo ang sitwasyon po sa amo ang katawhan diri sa Barangay Balabag. Nagpaabot sad sa ilang pasalamat sa city government ang atong mga nakahinabi dinhi sa atong presentasyon. Dako akong pagpasalamat as ginikanan sa mga barangay ngan sa city government sa mga daghan nga nahatag nila nga tabang diri sa mong barangay, labi na sa health center sa mga libre nga mga tambals o labi na sa mga libre nga bakuna kay kung sa private may mahal yun siya. Dako jud kay among pagpasalamat. Daghan kayong salamat sa inyong suporta para sa mga katawhan diri sa Barangay Balabag. Hinaot nga magpadayon gihapon mo sa inyong pagsuporta. Ang gi-encourage ko nako sa mga katawhan diri sa amo ang barangay nga musuporta pod sila sa ingon ani nga activity pareha ng mga ginikanan sa mag-immunize. Dapat na jud sila prenatal o ganang mga senior citizen kung magpakuan sila diri mapabipi na sila gini-encourage na kung nga dili sila maulaw kay andam ni mudawat og mo atubang sa ilaha nga kinasing-kasing ang amo ang pag-alagad diri sa amo ang health center. Ang maayong pagpatuma sa serbisyo alang sa kaayo sa panglawas, dakong tabang aron mulambo ang usa ka barangay. Kung himsog ang katawan ni ini, aduna sila'y kusog ug aktibong kalawasan nga mopartisipar sa mga programa sa gobyerno alang sa mapadayunong kalambuan sa ilang lugar o kinabuhi sa kinatibukan. Ubad si Ayan Pamulagan, kini si Lloyd Ken Suasay para sa CIO News. Ang mga unang mipuyo ug nag-atiman sa barangay ang mga tribo. Ato karon kumustahon ang ilahang kahimtang sa kasamtangan ug direksyon sa umaabot pinaagi sa taho ni Lizel Villote. Salamat kaubang Von. Ang tribo ang indigenous people, usa sa adunay dakong bili kung ngano padayon ang pag-uswag sa Barangay Balabag. Atong sayran ug kumusta na sila ug ang ilang kahimtang sulod sa dagan sa panahon. Atong sayran sa atong pakinghinabi kay Dato Martin Umpan Atap para personal nga madungog ang tingog sa indigenous people sa Balabag. Ang sitwasyon karon sa IP sa Barangay Balabag dili gyud gitawag nga buo tungod kay murag nabahin kini sa duha ka party, no, na ay grupo sa 7 clan. Diha ang among nga grupo 7 clan o ang membro gyud ani sa housing house mag sobra 200 ka bubong ana o naay problema diri tungod kay naay gamay nga kakulian kanang dili magkasinabtanay diri nga dapita. Pero pwedeng kamutan ka maayo. Pero sa kung atong iagi sa customary ana dili man gyud pwedeng iabot sa korte. Ana kay may korte hay sa kanang gitawag nga customary uling kuranan na sa mga leader mga dato
o niya hatagan o solusyon kasulbaran ang mga problema. Pero bisan ingon niya na nga dili magkasinabot og ako nagato umalabot nga adlaw mga ulahing mga adlaw naagyoy ingon nga magkasinabot ang tribo sa diri sa barangay Balabag. Dili lilong sa kadaghanan ang problemang ginasagubang sa mga IP karon, apan ilang ginalauman na sa dili madugay aduna na kini kasulbaran. Sa pagkakaron sa una kamot yun mi sa una sa mga leader sa kuan nga bisan walay ingon nga labi na kunay mga gitawag nga tigom diha sa Kidapawan maglisod yun mi kay ang among gigamit personal nga kanang gasto no ana gikan yun sa among bursa kung wala mi ingon nga kanang pamasahe pa ingon dito dili gyud mi katambong pero sa pagkakaron ana naamay mga kanang gitawag nga IP code sa city o kana nakaabil na pud ni sugod ana kadtong mga uban nga mga council. Dako sabag paglaom sa kasamtangang henerasyon sa mga kabatan-unan. Labaw pa og mas daghang programa na ang namungtad alang kanila sa lokal nga panggamhanan sa Kidapawan. Para sa ako nga ang kabataan sumala sa panultihon nga ang mga kabataan mao may paglaom sa mga sumusunod nga generation no o ang ako lang kabais nga sa mga IP atong makita nga nagsugod na o kini mga batan-on labi na diri sa Balabag nag-apil na sa mga kalihukan pananglitan anang mga dula sa city na murag involved sila bisan sa katibuk ang mga batan-on sa Balabag mga lahira sa una kay lisod yun usahon ang mga batan-on pero atong makita karon nga panahon mausag yun sila no kun unsay event sa barangay nagyud ang mga apanon sa mga batan-on Unta magpadayon unta o nagtuo ko nga mupadayon jud na ana. Ang mga residente sa usa ka barangay ang pinakaimportanteng sektor nga dapat unahon, siguruhon og sa tanang panahon paminawon. Gikan dire sa barangay Balabag. Para sa Padayon Kidapawan, ako si Rizel Villote. Gawas sa mga nag-una nga komite, dako sab ang kalambigitan sa kabatan-unan sa kalambuan sa barangay ug niya ang atong kaubang si Leonardo Umban. Salamat kaubang Bon. Ang kabataan ang bagong pag-asa ng bayan. Busa atong sayran ang programa o proyekto sa kabatan-unan sa barangay Balabag. Sa panguna usab sa mga SK official sa barangay Balabag, nakahimo kini og laing-lain na proyekto nga napuslan sa mga kabatan-unan sama sa tree planting, school supply sa elementary ug high school, cleanup drive, seminar ug training program para sa dugang kaalaman sa mga kabatan-unan ug magamit kini bilang mga future leader sa bansa. Sa barangay Balabag sino so nanatay na buhat nga kita man ang SK barangay Balabag man is kuan siya sa ato ang education. So kita last year nakapahatag na tao mga school supplies from daycare, elementary to high school. So nakapag-distribute na ta na sir. Then last year po na kanunay po ta always nga magatabang po diri sa barangay sa ato ang cleaning program ana then nagatabang po ta sa kan pag tree planting diri sa barangay Balabag then nag-appeal po ta sa mga seminar diri para sa tong disaster risk reduction nga sa barangay gi held then ang city ang nagano na sir nagdumala na sir also kita sir murag karon sir murag magpadayon pagyapon sa atong mga project kung maano na nato mahatag na sa mga budget so dapat ta maginahinay o patigayon sa atong mga activity. Dugang usab ni SK Kagawad Lester John Ramos magpahigayon usab sila og programa sama sa Drug Symposium, Teenage Pregnancy Awareness Seminar, Social and Livelihood Program aron makatabang sa mga lumulupyo sa barangay. Natay mga plano sunod sir in terms sa social and kanang livelihood sa itong mga sir kabatanunan diri sa barangay Balabag. So in terms sa social sir kuha na to ang mga kabatanunan diri nga from drug tester
Then napod tayo mga pregnancy seminar po, mga drug symposium. Then ato na ipatigayon sunod kung makahanay na gyud ta diri sa ato ang sa ato mga kabatan-unan. Then ang naputay mga sa pregnancy sir kay which is ang balabag magud is prone jud siya sa mga dali gyud maminyo mga kabatan-unan. So ang pana sir among lakang sir is magpatigay tag mga seminar sir. Then sa livelihood sir is magkuan po ta sir, magpakuan po tag mga punta sir, makakuan big mga PSO diri sir. Nga mo ato sila diri sir, then magkuan sila nga kung sa mga bakante nga mga trabaho dito sa tuang city para di na sila magpalayo pa sa laing lugar. So magkuanta na sir nga labi na tong nakagraduate na nya pa nagtambay pa lang diri kay wala lagi matrabahuan. Pero nagyud dapat angay nga matrabahoan sila tungod kay nakahuman man sila or unsa ba nga posisyon makaya nila. So punta na sa mga namong lakang pagbuhaton pohon. Aktibo usab ang mga kabatan-unan sa sports, sama sa mga basketball, volleyball ug nakasulod usab sila og top ranking sa SK Federation ang dula sa volleyball. Mag-deal po to sa sports kay ang barangay sir Balabag kuan yun sa kay sa sports in terms sa basketball, volleyball. So active jud kay na sila sir. So motong last time atong volleyball naka gid sa sir, naka top 3 sa ato ang federation nato nga time. Then ang ato ang basketball bisag muna pero at least active yapon kay sila sa pag-apil-apil gud sa ato mga from barangay nga activity to city to federation. Nagpasalamat sab si SK Kagawad Ramos kay City Mayor Attorney Jose Paul Evangelista sa dakong suporta sa ilang mga programa o proyekto, ilabi na sa kaning dali ra maduulan og hinabang alang sa tanang lumulupyo sa Kidapawan. Sa itong mabutihing Mayor Attorney Paulo Evangelista, so dako kayo among pagpasalamat sa iya kay kini atong mayor dili gid siya nga ingon nga hambugiro kundi grabe siya, humble kay siya nga pagka mayor. Makita lang nimo siya dira sa gilid nga as if nga dili siya mayor pero dali kay siya maduulan. Dili gid siya nga tong tao nga kanang stricto siya apan nagyud siya mabuhat, nagyud siya ginabuhat sa ato ang city. Makita man siguro nato karon diri sa Kidapawan nga dako gid kay siya kabaguhan kay atong mayor murag gatan-aw gid siya sa mga tao, dili lamang sa iyang sarili apan gatan-aw siya sa future sa Kidapawan nga ang Kidapawan gyud sunod is mas city naman taron pero mas ipakita pa gyud niya nga unsa ikabuga sa Kidapawan City in terms sa economy sa atong economy o sa mga kaya pa nga i-produce sa Kidapawan ba ana. So Mayor, thank you kayo sa tanan nimong pagsuporta sa kabatan-unan, sa mga barangay officials diri sa Barangay Balabag o gunta padayon dyan po nimong pagkamaayo sa mong tanan o God bless you. Gikan dinhi sa Barangay Balabag, ako si Leo Umban, gikan sa City Information Office para sa padayon Kidapawan. Sa mga nasangpit nga kalisod, atong sutahon kung giunsa nila pagbangon gikan sa mga hagit nga gihaaguman sa mga taga-barangay Balabag. Gikan sa Pangulo ning Barangay, Kapitan Federico Temario. Medyo okay na tatong miagi na panahon na wala pa niagi abot ang linog, kalamidad. Pero tong miagi ang linog, so nangadaot gyud hinoon diri nga ang kinaiyahan, landslide, niya ang mga balay nga guba halos, ang building sa barangay hall, guba tanan. So, wala na gyud may nahimo kay nangadaot naman tanan ang ginapuy-an sa katawhan diri. So, nag-asa lang mi atong panahon sa mga ayuda na mga hinabang sa nagkadiin-din nga ahensya nga gobyerno o NGO po. So, mo to nga siyempre pag abot sa panahon nga mobalik nami og implement sa pagbag-o. So, mo na tong ako nang nahitabong nakapuli sa dating kapitan nga
gipaningkamutan na gyud namo nga mabago ang ma-peaceful na pod ang pagdumala o ma-repair na tanan ang mga para sa barangay hall, maayo tanan sa mga eskwelahan, mga balay sa mga tao, mga masuportahan na karong panahon na. So paningkamutan gyud namo. Sa kasamtangan Kap gikan tong linog, unsa ba ang mga maingon nimo mga kabag-uhan nga nadawatan sa Barangay Balabag o mga proyekto ba na abay mga proyekto nga gipasulod ang ato ang lokal nga panggamhanan, mga tabang o mga programa para sa atong mga residente? So nagpasalamat gyud ko sa pagdumala sa city government nga pangunahan ni Mayor Paolo Evangelista kay mas dako gyud ang proyekto nga napaabot niya sa kada barangay labi na diri sa amoa mga livelihood na tanan sa kuan kining concreting karon nga palibot gamay lang ang kulang o sa mga daghan pang mga livelihood nga yang gihatag mga prutas mga sa halos-halos basta nagpasalamat gyud ko sa city government karon nga dako suporta sa amo ang pagdumala sa barangay. Siyempre isip amahan sa Barangay Balabag Kap, unsa bang imong handom o plano para sa umaabot sa Barangay Balabag? So ang handom gyud nako sa Barangay Balabag, ang una-una gani na akong gihatag nga kuan peace and order, ang pagka-peaceful sa maong lugar nga wa nay mga mag-illegal, wala nay mga anomalyang himuon nya. Dapat peaceful gyud siya, wa nay lantogi, wa nay mga magbuhat og di maayo. Kung naaman atong hinahinayog pasabot nga magbag-o gyud aron magkahiusa ta sa kaugmaon sa pagpanginabuhi ning Barangay Balabag kay mao gyud nay akong di pangandoy nga may tabo diri nga ma-improve gyud og maayo ning Barangay Balabag. Kay total dili man ko mag-permente na may termino sa umunuan, barangay captain na may termino. So at least kung naay makapuli, wapo na lang pagdumala. So nagpasalamat po ko sa akong mga council na nagkaisami sa pagplano. Kung naapod ko yung mga gusto ipaabot, ipahibalog yun ako sila aron isa lang among tumong sa pagplano aron sa kaugmaon sa among Barangay Balabag. Final messages siguro nimo Kap para sa ato ang mga residente dari sa Barangay Balabag. So maayong udto sa tanan mga kasakupan ako ning Barangay Balabag, labi na ang mga sityo karon nga sakop diri, mga President Porok, tanan gyud mga katawhan diri. Magpasalamat gyud ko nga nagkooperate mo sa akong administrasyon nga pagdumala karon sa akong termino ug hinaot nga ato pa ning dugangan o aktibo nga paghios sa pagtinabangay aron lang sa maayong panginabuhi naton diring Barangay Balabag o improvement nga daghan mga tabang pa sa government, city government nga mga makatabang sa ato diri. Atong pasalamatan ang nagdumala sama sa nagdumala karon ni Administration Mayor Paolo Evangelista nga daghan gyud siya gihatag nga mga project sa maong barangay o tanan katawhan diri. Nagpasalamat ko sa inyo nga nagkausap ta diri sa atong ugma sa panginabuhi nato aron peaceful ang atong Barangay Balabag. Walay katalagman o makusugalinog ang makapugong sa kalambuan kung ang uluhan kauban ng mga residente nagkahiusa ngadto sa kalambuan. Rinikat Barangay Balabag, alos ka mga suwat ko. Padayon kidapawan.